Amazing Grace, sing. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, sores, and snares, I have already come. His grace hath brought me safe thus far, and grace will lead me home. Last stanza. The earth shall soon dissolve like snow, the sun forbear to shine, but God who called me here below shall be forever mine. Amen. Sundan po natin sa page 149. Page 149, Savior, like a shepherd, lead us. Savior, like a shepherd, lead us, sing. Savior, like a shepherd, lead us, much we need thy tender care. In thy pleasant pastures feed us, for our use thy folds prepare. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast bought us, thine we are. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast bought us, thine we are. We are thine to thou be friend in us, be the guardian of our way. Keep thy flock from sin, defend us, seek us when we go astray. Blessed Jesus, blessed Jesus, o'er us when we pray. Blessed Jesus, blessed Jesus, hear us when we pray. Thou hast promised to receive us, poor and sinful though we be.
Thou hast mercy to relieve us, grace to cleanse and part to free. Blessed Jesus, blessed Jesus, early let us turn to Thee. Blessed Jesus, blessed Jesus, early let us turn to Thee. Early let us seek Thy favor, early let us do Thy will. Blessed Lord and only Savior, with Thy love our bosoms fill. Blessed Jesus, blessed Jesus, Thou hast loved us still. Blessed Jesus, blessed Jesus, Thou hast loved us still. Amen. Niling ko pong tumayo po ang bawat isa para po sa ating scripture reading. Buksan po ninyo yung mga Bible sa Proverbs chapter 5, mga kawikaan, kabanata 5. Babasahin ko po mula talata ng 1 hanggang 23. Kung hindi po nakita na, sundan nyo lang po ang imig sa inyong kinakatayuan. Verse 1. Anak ko, dinggin mo ang aking aral at karunungan. Pakinggan mong mabuti ang aking mga salita ng karunungan, upang mapanatili mo ang mabuting kaunawaan at manatili sa iyong mga labi ang kaalaman. Sapagkat ang mga labi ng patutot ay may patak ng pulot, at ang kanyang pananalita ay madulas pa sa langis. Ngunit sa bandang huli, siya ay simpait ng abdo, sintalas ng tabak na magkabilang talim. Ang kanyang mga paa ay patungo sa kamatayan, ang mga hakbang niya ay tuloy-tuloy sa libingan. Hindi niya pinag-iisipan ang daan ng buhay, liko-liko ang kanyang mga landas, ngunit di niya nalalaman. Kaya nga mga anak ko, pakinggan niyo ako, huwag kayong lilihis sa aking sinasabi. Lumayo kayo sa ganyang uri ng babae, huwag kang lalapit sa pintuan ng kanyang bahay. Baka ang lakas mo'y masalin sa iba at ang mga taon mo'y maaksaya sa isang malupit. Baka ang kayamanan mo'y pagpasasaan ng mga banyaga at ang iyong pagpapagal ay magpayaman sa sambahayan ng iba. Sa mga huling araw ng buhay mo, ikaw ay dadaing kapag ang iyong laman at buong katawan ay naupos na. Kung magkagayon, sasabihin mo, bakit ko ba tinanggihan ang disiplina? Bakit ba kiniinisan ng aking puso ang pagtutuwid? Hindi ako sumunod sa aking mga guro, pinakinggan ang aking mga tagapagturo. Nasa bingit na ako ng lubusang pagkawasak sa gitna ng buong kapulungan. Uminom ka ng tubig na galing sa sarili mong banga, sariwang tubig mula sa iyong balon. Dapat bang umapaw sa mga kali ang iyong mga bukal at ang iyong mga batis sa mga plaza? Dapat ay sarilinin mo yon, kailan may di dapat ibahagi sa iba. Naway pagpalain ng iyong bukal at sana'y magpakaligaya ka sa iyong kabiyak ng buhay. Verse 19. Isang mapagmahal na babaeng usa, magandang kumilos, naway lagi kang masiyahan sa kanyang mga dibdib at sa tuwin ay mahalina ng kanyang pag-ibig. Bakit mo hahayaang mabihag ka ng babaeng mapakiapid? Bakit mo yayakapin ang dibdib ng asawa ng iba?
sapagkat ang mga lakad ng tao ay hayag sa paningin ng Panginoon at sinisiyasat niya ang lahat ng kanyang landas. Ang masasamang gawain ng tao ay gumagapo sa kanya. Ang tali ng kanyang kasalanan ang pumipigil sa kanya. Last verse. Mamamatay siya sa kawalan ng disiplina na iligaw ng sariling kamangmangan. Pagpalain po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Tayo po manalangin ng panalangin po ng paghahandog ng ating kapo at mga kaloob sa tunay na simbahang itinayo po ng ating Panginoon si Kristo. Purihin ka, O Panginoon, na Diyos ng Israel, magpakailan kailanman. Iyo, O Panginoon, ng kadakilaan at ang kapangyarihan at ang kalulhatian at ang pagtatagumpay at ang karangalan, sapagkat lahat na nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas sa Pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at yun din ang karangalan ay nagmumula sa iyo, at ikaw ang nagpupuno sa lahat. At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan, at nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay napasasalamat sa iyo, at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ba kami na kusang makapaghandog sa ganitong paraan? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo, at ibinabalik lamang namin sa inyo ang ibinigay nyo sa amin. Sapagkat kami ay mga dayuhan at manlalakbay sa harap mo, gaya ng lahat ng aming mga ninuno. Ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. O Panginoon naming Diyos, lahat ng kasaganaang ito na inihandog namin ay nagmumula sa inyong mga kamay, pagkat lahat ng bagay ay sa inyo. Alam namin, aming Diyos, na iyong sinisiyasat ang puso at nalulugod kayo sa katapatan. Sa katuwiran ng aming mga puso ay kusang loob at walang pag-iimbot na inihandog namin ang lahat ng bagay na ito. At lubos kaming nagagalak sa kusang loob na paghahandog na ito ng inyong mga anak. O Panginoon, Diyos ni Abraham, Isaac at Israel, ang pagnanasalawang ito ay panatilihin ninyo sa puso naming lahat at manatili nawa kaming tapat sa inyo. Amen. Hango mula sa libro ng unang Kronika, Kapitulo 29, versikulo 10 hanggang 18. Pakakapun po tayo mga kapatid. Sa ating pong huling awiting espiritual, page 56 po. Page 56, The Lily of the Valley. The Lily of the Valley, sing. I have found a friend of Jesus, He's very thing to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, in Him alone I see. All I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow He's my comfort, in trouble He's my stay. He tells me every care on Him to roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He all my griefs has taken, and all my sorrows borne. In temptation He's my strong and mighty tower. I have all for Him forsaken, and all my idols torn from my heart, and now He keeps me here His far. Though all the world forsake me, and Satan tempt me sore, through
Jesus, I shall safely reach the goal. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Last stanza. He will never, never leave me, nor yet forsake me here, while I live by faith to do His blessed will. A wall of arm about me, I've nothing now to fear. With His manna He my hunger soul fulfill. Then sweeping up to glory, to see His blessed face, where rivers of delight shall ever be. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Amen. Ngayon pong umaga, muli po natin ihanda ang ating mga puso at pag-iisip sa salita po ng ating Panginoon na dadalhin po ng ating kapatid, Elder Norman Millares. Amen. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sana pala itong battery. Wala. Battery. Mabiyayang maga po sa inyong lahat. Tayo po ay dadako sa pangangaral ng salita ng Diyos. Then pagkatapos po nito ay maglalaan po tayo ng kaunting minuto sa panalangin. Mananalangin tayo dahil may panganib na nakabang sa atin, itong malakas na bagyo. Talagang marami po ang concerned at nababahala sa pagdating nitong napakalakas na bagyo. Kaya tayo dapat bilang iglesia ay manalangin. Tama-tama, Sunday ngayon at tayo ay nagtitipon dito, kaya bilang iglesia magsama-sama tayo sa panalangin. So after ng ating pangangaral ng salita ng Diyos, mag-spend tayo ng time sa panalangin. Meron tayong mga kapatiran na maaaring daanan po ng bagyo. Diyan po sa Central Luzon at saka sa Northern Luzon. Kaya pag sila po ay tinamaan ho dyan, it will cause talaga ng damage. So tayo po ay tumayo, buksan po natin ating mga Bible sa Revelation chapter 2. Revelation chapter 2, beginning verse 13. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Verse 12. And to the angel of the church in Pergamos write, This thing saith he who hath the sharp sword with two edges. I know thy works, and where thou dwellest, even where Satan's seat or throne is. And thou holdest fast my name, and hast not denied my faith, even in those days in which Antipas was my faithful martyr, who was slain among you, where Satan dwelleth. But I have a few things against thee, because thou hast dared them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication.
so hast thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate. Repent, or else I will come unto thee quickly, and will fight against them with the sword of my mouth. Last verse, he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to it of the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no man knoweth, except he that receiveth it. May God bless the reading of His Word. Shall we go to the Lord again in prayer? Tayo po'y lumuhod. Dakilang Diyos na banal at kataas-taasan, purihin kayo sa pagbasa ng iyong mga salita na amin pong tutunghayan. Buksan niyo po ang aming puso at isipan, maging maliwanag sa amin ang iyong mensahe na ipaabot sa amin ngayong umaga. Dalangin po namin ang Holy Spirit po ang mag-convict sa amin, sa aming mga puso. Lantad niyo po ang aming mga kasalanan, ang aming mga pagkakamali, mga pagkukulang. Bagabagin niyo po kami, sugatan niyo po kami ng iyong tabak ng salita, at pagkatapos ay pagalingin. Gawin niyo pong blessing sa amin ang mensahe, malaman namin ano po ang iyong kalooban at nais niyo sa aming buhay. At tulungan niyo po kami na ito'y aming magampanan. Mangusap kayo sa amin, Panginoon Diyos. Gawin niyo pong pagpapala sa bawat makikinig ang iyong mensahe. Pagpalain niyo po ang iyong mga salita. Pagpalain niyo po ang mga makikinig at ang inyong mga ngaral. Lahat para sa kapurihan, kaluwalhatian ng aming Panginoong Hesus. Ito po aming dalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Pwede mapalitan ko. Meron pa dyan baterya. Para ma-clear. Ito po ay part 2 ng ating pag-aaral. Pergamos, the Compromising Church. Tutuloy po natin ang ating pong naging pag-aaral po dito. Una ay ating pong natunghayan yung pagpapakilala sa ating Panginoon Hesus na siya yung mayroong tabak na may 2 talim. At yan ay nagpapahayag patungkol sa salita ng Diyos. Si Jesus Christ, ang buhay na salita, at ang Biblia, ang kanyang written word. Christ is the living word, and the Bible is the written word. Pangalawa ay kinumen sila ng Panginoon sa verse 13, I know thy works and where thou dwellest, even where Satan's throne is, and thou holdest fast my name, and hast not denied my faith. Even in those days in which Antipas was my faithful martyr, who was slain among you, where Satan dwelleth. Now, sa kabila ng pag-commend sa kanilang Panginoon, ay nirebuke sila ni Jesus Christ. So dito tayo nahinto last Sunday, the rebuke of Christ sa church na ito. Meron siyang complaint in verse 14 and also in verse 15. Jesus said, but I have a few things against thee. May laban ang Panginoon. May ilang bagay na may nakita ang Panginoon na hindi niya nagustuhan. At ito ay nagdulot sa kanya ng displeasure. Ang Panginoon kasi, mitikuloso po yan eh. Mitikuloso po ang ating Panginoon at lagi niya hong binabantayan ang kanyang mga tunay na iglesia. At pagka may nakita ang Panginoon na mabuti at maganda, pinupuri niya. Pero pagka meron siyang nakitang hindi tama, sasawayin niya ang kanyang iglesia. Hindi niya pinalalagpas. So may nakita ang Panginoon na ilang mga bagay na laban ang Panginoon. Thank you, Brother Kirk. Laban ng Panginoon. May laban ng Panginoon sa iglesia. Yun ang nakakatakot pag ang Panginoon ay may laban sa iglesia. Dapat yung iglesia ay mataranta na. Tayo po bilang isang iglesia, ayaw po natin ang Panginoon ay may laban sa atin.
Di ba? Nais natin, ang Panginoon ay nalulugod sa atin as a church. Nabibigyan natin siya ng kasiyahan. Pero pag hindi tayo talaga tumatalima sa Panginoon at hindi tayo sumusunod sa kanyang kagustuhan, ay hindi siya masisiyan sa atin. At yun na may papaalam ng Panginoon. Sapagkat nalalaman ng Panginoon ang mga gawa ng kanyang iglesia. I know thy works. Now, dalawang bagay po ang against si Jesus Christ. Number 1, the doctrine of Balaam in verse 14. Sabi niya, thou hast there that hold the doctrine of Balaam. And then yung pangalawa, the doctrine of the Nicolaitans in verse 15. So hast thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate. Nakita ng Panginoon na may mga maling doktrina o aral ang itinuturo sa iglesia. Now, tingnan nyo mga kapatid, kung gaano po kaseryoso at kahalaga para sa Panginoon ang doktrina. Kaya sino magsasabi na hindi mahalaga doktrina? Nakakalungkot. Karamihan sa mga pastor na akin pong na-encounter ay hindi na ho nagtuturo o hindi na mahalaga para sa kanila ang doktrina. Hindi ho sila nagtuturo ng doctrine sa kanilang mga simbahan sapagkat ayon po sa kanila hindi na raw humahalaga doctrine. Ang mahalaga daw soul winning. Mag-soul winning na lang. Sabi lang, doctrine, di mahalaga yan. Masyado kayong particular dyan, yung theology na sinasabi. Dapat tayo ay mag-soul winning. Yan, dapat ibahagi natin ang ebanghelyo. Tama naman po yun mga kapatid, no? Na dapat tayo ay magbahagi ng ebanghelyo. Pero hindi naman po ibig sabihin hindi na mahalaga doktrina. Mahalaga po doktrina. Basahin ko po ang sinabi po ni Arthur W. Pink sapagkat ito po ay aking sinasang-ayunan. Sabi po niya, it is ignorance of doctrine which is mainly responsible for thousands of professing Christians being captivated by the numerous fallacies of the day. It is because the time has now arrived when the bulk of our churches will not endure sound doctrine. 2 Timothy chapter 4 verse 3. That they so readily receive false doctrines. Doctrine properly received, doctrine studied with an exercised heart will ever lead into a deeper knowledge of God and of the unsearchable riches of Christ. And I cannot agree more than that. That's true. Siyempre, ako po bilang pastor ay dapat alam ko yan. Dapat lahat ng mga pastor alam po yan. Pag sinabi kasi doctrine, ibig sabihin ng doctrine kasi teachings, katuruan, aral. So kung hindi mahalaga yan, tuturo mo sa simbahan. Tuturo mo philosophy. Tuturo mo opinion na lang ng tao, politics, business, ano ituturo sa simbahan? Siyempre doctrine. All scripture, sabi ng Bible, is given by inspiration of God and it is profitable for doctrine. Meaning teaching. Saan ba nanggagaling ang doctrine? Sa Bible. So ano dapat ituturo? Bible, doctrine. Teachings ng Panginoon. Teachings ng mga apostles. Kaya, nagtataka ako, marami sa mga pastor na hindi nila naintindihan yun. Mga pastor po sila, ha? Pero hindi nila naintindihan yan. Kaya ako nagtataka na lang, I'm just wondering, ano kaya tinuturo ng mga pastor na ito sa kanilang mga simbahan? Kung hindi mahalaga doktrina. Diba? Paano natin makikilala Diyos? Paano natin makikilala si Jesus Christ? Paano natin maintindihan yung napakagandang plano ng kaligtasan ng Diyos kung hindi tayo mag-aaral ng doktrina? Nasa Bible. Tingin ko meron pong mali kasing pagkaunawa o konsepto tungkol sa salitang doktrina Akala ho nila kung anong ibig sabihin, may iba silang kahulugan. Doctrine simply means teaching. Teachings, katuruan. Katuruan nino? Katuruan ng Diyos, katuruan ni Jesus Christ, katuruan ng Holy Spirit, katuruan ng mga apostol. Mahalaga po yan.
At dapat po sound doctrine. Hindi lang mahalagang doctrine, dapat yung doctrine sound. Sound ang itinuturo, hindi po false doctrines. Sound doctrine. We are living in a time, kung sa bagay, talagang nangyayari na ang hula, ayon sa sinabi po ni Apostle Paul, na tayo nabubuhay sa panahon na ang mga tao po hindi na nila matatagalan ang sound doctrine. Hindi na nila matatagalan ang wastong aral. Basahin natin sinabi sa 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4. Ito na po nangyayari sa ating panahon. Kaya hindi katakatakay, but may mga pastor, may mga nagsasabing Kristiyano, may mga simbahan, ganyan ang kanilang sentimiento, paniniwala o opinion. 2 Timothy chapter 4 verse 1. Sabi ni Paul kay Timothy na isang pastor. Pastor siya sa Ephesus. Preach the word. At yan po exactly ang ating ginagawa. Preach the word of God, the Bible. Be diligent in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort, with all long suffering and doctrine, you see? And doctrine, teaching. Why? Bakit kailangan gawin yan ni Pastor Timothy? At bakit din kailangan natin gawin yan? Ito dahilan, verse 3, for the time will come when they will not endure sound doctrine. Sound doctrine. But after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. Verse 4, and they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. Nakita ho niyo ang kahalagahan ng doctrine at hindi lang basta doctrine, kailangan sound, kailangan truth, katotohanan ang ipinangangaral at pinaniniwalaan. So nung nakita ng Panginoon yung church sa Pergamos, may laban siya. Doktrina ang issue. Doktrina. So hindi yung pinalalagpas ng Panginoon ang maling doktrina. Nakita ko niyo, pinupunyan niya ito. Kung kaya, mali ba? Mali ba? Kung pupunahin natin, kung pupunahin din natin ang mga maling doktrina ng ibang mga simbahan, na pagka ginagawa ho natin yan, inaakusahan tayo, pinaratangan tayong mga pakilamero, mga judgmental, mapunahin. Ba't ang Panginoon? Di ba? Ginagaya lang naman natin ang ating Panginoon eh. Importante sa kanyang aral. Pag mali aral, pupunahin niya. So tayo kaya, pagka may maling aral, hindi natin pupunahin. Lalo na sa atin. Siyempre, pupunahin natin yan. Kaya hindi yung maliho yan. Tama lang po yan. Ngayon, tingnan po natin itong mga maling aral na napuna ng ating Panginoon. Number 1, the doctrine of Balaam. Sabi po niya, balik tayo sa Revelation chapter 2. Revelation chapter 2 verse 14. But I have a few things against thee, because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam. Now, ano itong doctrine of Balaam? Aral ni Balaam. At ito ay napaliwanag na ho natin last Sunday, at balikan natin ng kaunti. Una muna, sino to si Balaam? Si Balaam po isa huyang false prophet sa time po ni Moses at ng mga Israelita. Yan. Na siya po yung nagturo, sabi po dito, siyang nagturo kay Balak, hari ng Moab, kalaban, kaaway ng Israel, na maglagay ng kakisuran sa harapan ng mga anak ni Israel upang magsikain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan at makiapid. Siya po yung, kasi itong si Balaam, palibasa, bayarang propeta, inalukan siya ni Haring Balak na sumpahin ng Israel. Kasi kaaway nga nila Israel eh. At pinangakuan siya na bibigyan siya ng malaking kayamanan at posisyon. So nagka-interest po itong si Balaam. Gusto niyang i-curse ang Israel, pero pinagsabihan na siya ng Diyos, huwag mong i-curse ang Israel. Kaya nangyari, binless niya ang Israel sa halip na kinurse niya. Nagalit tuloy si Balak. Sabi ni Balak,
bibigyan kita ng kapangyarihan, bibigyan kita ng posisyon. Ito namang si Balaam, nagdadalawang isip pa. Samantalang sinabi na sa kanya ng Diyos, huwag mong susumpain. Ang ginawa niya, nagbigay siya ng advice. Sabi niya, yung mga kababaihan ninyo, yung mga Moabites, mga Moabites, tuksuhin ang mga kalalakihan ng Israel. Yan. Para sila ay magkaroon ng immorality at mahimok sila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, idolatry. Ayun, yun nga nangyari. Na magsikay ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan at makiapid. At sabi ni Balaam, pag nangyari, magagalit ang Diyos nila. Hahatulan niya ang Israel. So yun nga ang ginawa ho niya, no? Sinunod ni Balak yung advice ni Balaam. So dito may ilan na nagtuturo na matuwid ang kumain ng mga bagay na inihain ng mga Diyos-Diyosan o inihain sa mga Diyos-Diyosan. At ang simpleng pakikiapid ay hindi kasalanan. So sila, para sa kanila ay walang problema, walang kaso na makilahok sa mga bagay na ginagawa ng mga pagano. Sila sa pamagitan ng isang maruming pagsamba ay hinikayat ang mga tao sa maruming gawain. Tulad ng ginawa ni Balaam sa mga Israelita. So siya po yung nag-advise kay Balak ng paggawa ng bagay na karumalduman. At ginawa ito. Yung po mga kasuklam-suklam na gawa ng idolatry ay kumalat po yan sa buong kampo ng Israel. Ang kahalayan ay nanaig sa lahat ng dako at nagpadalang Diyos ng salot sa kanila upang parusahan sila. Tingnan po natin yung source na yan sa Numbers chapter 31. Numbers chapter 31 in verse number 16. Babalik tayo sa Revelation chapter 2. Sandali po muna tayong pumunta sa Numbers chapter 31 at doon natin mababasa ang nangyari. Numbers chapter 31 in verse number 16. Narito ang sabi, "Behold, this caused the children of Israel through the counsel of Balaam," you see, "to commit trespass against the Lord in the matter of Peor, and there was a plague among the congregation of the Lord. Now therefore kill every male among the little ones, and kill every woman that hath known man by lying with him." Ayun, sinalot sila, ginad sila ng Panginoon. Dahil yan sa masamang payo ni Balaam. So ang Balaamism, which is the doctrine of Balaam, ay yung pong idea na ang pakikisama sa mga ungodly ay hindi nakakahawa sa Kristiyano. Ang ilan sa simbahan, sa Pergamo ay sumunod sa doctrinal position ni Balaam. Itinuro nila na ang mga miyembro ng iglesia ay maaaring sumamba sa mga templong pagano at gumawa ng matitinding imoralidad at mananatiling mabubuting miyembro ng simbahan. Yun ang nakita ng Panginoon sa church sa Pergamos. And that is clearly compromise. Kaya nga itong church na ito ay compromising church. Nakipag-compromise sila sa pagan belief and practices. Na para sa kanila, okay lang yun. It's harmless. So that is the essence of compromise. At yan ang dahilan kung ba't tinawag natin itong compromising church. Kinompromise nila ang kanilang paniniwala. Nawala na sila ng purity. Now, another essence of the doctrine of Balaamism ay yung preachers for hire.
Gaya ng naikwento natin, si Balaam may bayarang propeta ho yan eh. Nagkaroon siya ng interest sa offer ni King Balak. Alam naman niyang morally, hindi dapat niya gawin yon. Sinabi na sa kanya ng Diyos, huwag mong susumpay ng aking bayan na Israel. Pero nagdadalawang isip pa siya na parang akala mo possible na masumpa niya ang Israel eh. So nung nakita natin, bayarang propeta. So that is the essence of Balaamism. Sa ating panahon, maraming ganyan. Mga pastor, mga mangangaral na bayaran. At yan nabanggit, bago natin talakayin pa yan, sa 2 Peter chapter 2 verse 15. Ito yung essence ng Balaamism. Go to 2 Peter chapter 2 verse 15. 2 Peter 2:15. Basahin ko po. Who have forsaken the right way. Who have forsaken the right way. Sino yung who? Mga false prophets in chapter 2 verse 1. Yeah. But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you. In the past, false prophets. In the present, sa time ni Peter, false teachers. In our time, false pastors, false preachers, false teachers. At ano ang karakteristik nila? Sabi ni Peter, verse 15, who have forsaken the right way and are gone astray, following the way of Balaam, the son of Beor. Look at this. Who loved the wages of unrighteousness. You see? Who loved the wages of unrighteousness. Bayaran. But was rebuked for his iniquity. The dumb ass, speaking with man's voice, forbade the madness of the prophet. Yung donkey nakapagsalita at nirebuke si Balaam. Another, in Jude chapter 1, verse 11. Binanggit din dyan si Balaam. Jude, bago mag-Revelation. Chapter 1, verse 11. Woe unto them, for they have gone in the way of Cain, and run greedily after the error of Balaam. Ano yung error ni Balaam? Reward. For reward. And perish in the gainsaying of Korah. So tama ba? Nang sabihin natin na ang essence na, isa sa mga essence ng doctrine of Balaam ay yung mga upahang mga leader ng mga simbahan. Mga nagpapaupa, nagpapabayad. Ayan. Ang tawag po dyan ng Panginoong Hesus, mismo siya rin ang nagsabi, nagturo siya, na yan ay mga upahan, hirelings. Tingnan po natin sa John chapter 10. In John chapter 10 verse 12. John chapter 10 verse 12. Alright. Sabi ng Panginoon, but he that is an hireling, Tagalog, upahan. Siyang upahan at hindi pastol ng tupa, hindi totoong pastor. And not the shepherd, whose own the sheep are not, seeth the wolf coming, and leaveth the sheep, and fleeth, and the wolf catcheth them, and scattereth the sheep. 13, the hireling fleeth, because he is an hireling, and careth not for the sheep. Walang totoong pagmamalasakit, walang totoong pagmamahal. Ang kanyang pagmamalasakit at pagmamahal nasa pera, nasa material na bagay. Nakita niyo mga pastor na yumayaman dahil sa ministry, yan ho yun. Ginagatasan nila ang kanilang mga miyembro. At pagka nag-preach siya, wala nang pinipreach kundi puro giving. Giving sa umaga ng linggo, giving sa gabi ng linggo. Pagdating sa prayer meeting, giving pa rin. Pagdating sa kanilang meeting pag Friday, iba may mga meeting pag Friday, giving pa rin ang topic, giving, soul winning. Diyan lang maiikot yan eh, giving, soul winning, paglilingkod. Paglilingkod, soul winning, giving. Diyan lang umiikot yan. Wala ka na maririnig, puro ganyan. Paminsan-minsan may ibang topic, pero susundot ulit yan. Soul winning, giving, maglingkod. You see?
Pero yung mga katuruan ng Panginoon Kristo, itong mga pinag-aaralan natin, wala, hindi mo maririnig. Hindi, sa kanila yan, hindi alam ng mga miyembro yan. Walang kaalam-alam. And I hope dito ho mga kapatid, lahat po kayo aral. Sana nga po, naintindihan nyo lahat ng ating pong pinaniniwalaan bilang kaanib ng iglesyang ito. Sana nga po dito walang nahuhuli. Lahat nakakasabay, lahat nakakaintindi, lahat alam kung anong ating pinaniniwalaan mula sa salita ng Diyos. Ngayon, kung meron sa inyo na, ay pastor, mukha yatang hindi ko pa alam ang lahat. O sige, mag-aral tayo. Turuan kita. Be honest. Libre naman ang pagtuturo, wala namang bayad eh. Oh. Ang importante, malaman natin lahat ng katuruan ng ating Panginoon. Kasi utos niya ituro niyo sa kanila, sabi ng Panginoon. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Habilin ng Panginoon yan bago siya makit sa langit, sa kanyang church. At yan ay teaching ministry ng simbahan. Importante yan. Ang church ang magtuturo, hindi Bible school. Church. Sa church, inahabilin ng Panginoon ang pagtuturo. Ang teaching ministry ay nasa church, hindi ho sa Bible school. Sa church. Kaya dapat yung pastor, maalam magturo. Kaya nga isa sa qualification ng pastor, may kakayahang magturo. Able to teach. Pag ang pastor walang kakayahang magturo, dapat umalis siya sa ministry. At yung kakayahang yan, hindi galing sa pastor. Hindi yan talento ng pastor o sino mang tao. Yang kakayahang makapagturo, galing po yan sa Panginoon through the Holy Spirit. Isa yan sa mga spiritual gifts ng banal na Espiritu. Sa mga lalaki na tinawag niya para magpakain ng kawan ng Panginoon. Kaya ang Panginoon di magbibigay ng kaalaman at karunungan, ng knowledge and understanding sa mga tunay na lingkod ng Panginoon. So yung mga hindi tunay na lingkod ng Panginoon, pera lang yan pera-pera. Nakita niyo mga tao talaga, alam naman nila na hindi mo masisi sila na ang reliyon daw negosyo. Totoo naman, ginagawang negosyo Huwag nyo akalain na ang corruption nasa DPWH lang. Naku po, kasama mga simbahan, nandyan din ang corruption. Hindi exempted yan. Meron din dyan mga flood control project sa mga simbahan. At may mga kontratista din dyan. Yang mga sinasabing mga hireling ang tawag ng Panginoon. Samantala, ang tawag naman dyan ng Diyos sa pamagitan ni Propeta Isaiah ay mga mabigat ang language, mabigat ang salita, pero yung ginamit mga asong matatakaw. Di kayo maniwala? Buksan natin. Isaiah chapter 56 verse 11. Basahin ko sa Tagalog. Isaiah chapter 56 verse 11. Isaiah chapter 56. Tingnan niyo po. Dito sa talatang 11, ito, sabi rito, yeah, they are greedy dogs. Parang ganda pa pakinggan, Kasi English which can never have enough. Basahin natin sa Tagalog, Tagalogin natin. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sino po ito? Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa, sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako, bawat isa'y sa kanya'y pakinabang. You see? Now, itong mga pastor na tinutukoy dito sa Old Testament, wala pa naman church noon Ang sino mang maging pinuno, tinuturing na pastor. Diba, pinuno ng bayang Israel, yung mga prinsipe, mga hari, dahil silang nangangalaga ng bayan ng Diyos. Ang tawag sila sa kanila pastor. Mga saserdote na nagtuturo ng kautusan ni Moses. Mga propeta,
Yan, considered na mga pastor. Ngayon, sa ating panahon, o sa New Testament, sa ating panahon, may churches na, so mayroong nagtuturo, may naglilid, pastor ang tawag. So meron pala mga pastor na parang mga aso, kasi ang tatakaw. Puro pakinabang ang habol. Totoo po yan. Bible po nagsabi ho niyan. Naging doktrina po sa maraming simbahan ngayon, itong Balaamism. Yan. Na inuobligahan ang mga miyembro na gawin nila sa kanilang pastor ang responsibilidad na ibigay lahat ng kailangan ng pastor o lahat ng mga gusto. Hindi lang kailangan, pati mga gusto eh. Lumalabas, luho na. May pastor eh, ang ganda ng sasakyan. Luxurious car. Oh. Meron pang nag-request na ang gusto na raw niya, yung Ford Raptor. Meron pang sasakyan niya ay BMW, Mercedes. Hindi lang isa, dalawa. Di ba luho na ho yan? Ano yung kailangan sa ministry yon? Meron pa, pastor, Jaguar. Ang Jaguar. Milyones ho yan, ang mahalaga niyan. Hindi ko alam yung iba pang mga pangalan ng mga mamahaling sasakyan eh, pero meron sila niyan. Na noon eh, kahit bisikleta, wala sila eh. Kahit bisikleta, hindi nga makakabili. Ay, ngayon, mayaman na si pastor. Yan po ang doctrine of Balaam. Naintindihan niyo ha, mga kapatid? Upahan. So the essence of Balaamism is compromise. Ikino-compromise ang kanyang paniniwala. Kapalit ng pera. Yan. Ikino-compromise ang paniniwala, mga kapatid. Kung kaya lalabas yung paniniwala, hindi na conviction, preference na lang. Wala hong matibay na paniniwala. Kaya nilang ipagbili ang kanilang paniniwala. You see? Kapalit ng anumang material na bagay o pera o karangyaan o kaginhawaan o kasarapan. So itong Pergamos, merong ilan dyan. Hindi naman lahat eh. Sabi ng Panginoon, may ilan sa inyo. Yan. At kung i-apply natin yan sa ating panahon, ito po yung mga simbahan na nakikipag-compromise sa other churches na meron pong mga false doctrines and practices. Ito po yung mga nakikipag-compromise hindi lamang sa mga false churches na meron pong false doctrines and practices, kundi nakikipag-compromise din sa sanglibutan. And still, naglilingkod pa rin sa Diyos. Na para bagang harmless ang makipag-compromise at makipag-ugnayan sa mundong ito. Samantalang sabi ng Bible, love not the world, neither the things that are in the world. Because if any man love the world, the love of the Father is not in him. And yet, meron po mga tao na nagsasabing sila'y Kristiyano, ganun ang ginagawa. They love the world. Na para bagang hindi sila pwedeng mabuhay na hindi nakikipagpamatok sa sanlibutan. They enjoy the pleasures of this world. The carnality at yung pong pagbibigay ng aliw sa kanilang mga laman. And they think na kung ginagawa nila yan, okay lang. It's harmless. Yan ang essence ng compromise. Yan din mga kapatid kung bakit, balik tayo sa mga false churches eh. Baka ilan sa inyo, mga nagtatanong, bakit parang nag-iisa lang tayo dito sa San Pablo, ba't hindi tayo nakikipag-fellowship sa ibang mga churches dito sa San Pablo? Marami mga churches dito sa San Pablo City.
Napakarami. May mga Baptist din. O, Baptist tayo, Baptist din sila. Ba't tayo hindi nakipag-fellowship sa kanila? Kasi nga, ayaw natin compromise yung ating paniniwala. Dahil yung mga paniniwala nila, hindi katulad ng ating paniniwala. Yung kanilang paniniwala, hindi na ayon sa Biblia. Hindi ayon sa itinuturo ng Panginoon. At nakita niyo naman mga kapatid, na dito sa Pergamos, mayroong ilang mga miyembro na nakipag-compromise. Kino-compromise nila ang kanilang paniniwala at practices. Pinupunayan ng Panginoon. At yan ay ayaw nating mangyari sa atin. Pero ako'y nalulungkot. Wala tayong ka-fellowship dito sa totoo lang. Maganda sana meron tayo ritong ka-fellowship. Hindi yung tayo-tayo lang dito. Naghahanap nga ako kung sino makaka-fellowship Kahanap namin na meron tayong mga ka-fellowship. Nakarating kami ng Lipa. May pinuntahan kaming pastor doon. Fundamental Baptist siya. At nung nakilala ko siya, sabi ko, Pastor, naghahanap kami ng makaka-fellowship. Baka pwede ka makaka-fellowship. Pero inalam ko muna kung anong kanyang mga paniniwala. Ay wala. Armenian Armenian. So hindi ako pwedeng makipag-fellowship sa kanya. Ang ka-fellowship niya ay mga pastor at mga simbahan na hindi naniniwala sa mga aral, doktrina at katuruan ng Panginoong Hesus, ng mga apostol o ng Biblia. Ay hindi tayo pwedeng makipag-fellowship dyan. Magagalit ang Panginoon. Kaya ang panalangin ko nga, sana meron pang mga pastor dito, mga churches, ang ma-open sa doctrine. Mabuksan sila. Sound doctrine, truth. Yan ang aking panalangin. Kasi kung tayo makikipag-compromise, mga kapatid, wala na tayong pagkakaiba. Tama? Ang compromiser ay hindi na ho siya distinguishable from the unbelievers at false churches. So wala nang distinct quality ang church pag ang church ay nakipag-compromise sa mga mali. Tama? Ngayon, kung nais natin ang church kasi kinumpare ng Panginoon yan sa chaste virgin. Basahin natin ang 2 Corinthians chapter 11. 2 Corinthians chapter 11 para maintindihan niyo mga kapatid. Ang church, kinumpare ng Panginoon sa chaste virgin. Yan. Sabi ho dito, verse 2, sabi ni Paul sa church sa Corinth naman to, For I am jealous over you with godly jealousy, for I have espoused you to one husband. Sino yun? Jesus Christ. Kaya naman, i-espouse tayo as a church kay Jesus Christ, tapos mukha tayong mga patotot, harlot, whore, kalapating mababa ang lipad, ay, tatakwil tayo ng Panginoon. Dapat, I have espoused you to one husband that I may present you as a chaste virgin to Christ. Pagdating sa doktrina, chaste virgin. Pagdating sa practices, chaste virgin. Pagdating sa pamumuhay, chaste virgin. Pure. Without spot, without blemish, without wrinkle or any such thing. Ephesians chapter 5. Punta tayo dito. Itong karakteristik ng church ng Panginoon. True church, according to the Bible. Ephesians chapter 6. Chapter 5. Ephesians chapter 5. Verse 25, Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. For what purpose? For what reason? 26. That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Bakit? That he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Yan ang gusto ng Panginoon sa kanyang church. Kaya nung nakita niya yung Pergamos,
Merong dumi, may doctrine ni Balaam. Compromise! Kaya ni-rebuke sila ng Panginoon. Sinuway sila ng Panginoon. Yun po yun eh. Ang isang tao o iglesia na sumusunod sa doctrine ni Balaam compromises his faith, compromises his belief, compromises his doctrines in exchange for ministerial success, popularity, worldly pleasure, prosperity, and sexual gratification, personal gain, at kung ano-ano pa. Yan ang compromiser. Pero may nakita ang Panginoon doon na pinuri niya eh. Isang miyembro, si Antipas. Probably siya yung pastor doon. Si Antipas, hindi siya compromiser. Why? Because he did not deny the faith. He hold fast to that faith. Sabi ng Panginoon. Balik tayo, Revelation chapter 2. Tingnan niyo po dito, sa verse 13. Kaya pinuri ng Panginoon eh. May maganda rin namang ginawa yung church, pero meron ding hindi tama eh. Hindi maganda. Verse 13, oh. And thou holdest fast my name, and hast not denied my faith. Example, even in those days in which Antipas was my faithful martyr. Tingnan nyo, dahil sa kanyang faithfulness, he was slain. Pinatay siya among you where Satan dwelleth. Why? Because he stood steadfast in his faith. Kahit na siya patayin, willing siya. Yan ang conviction. Hindi preference. Na pag binantanan ng kamataya, pwede nang baguhin. Sige, totally, ngayon lang naman yan. One time lang naman. Hindi ko ganun, mga kapatid. Pangalawa, na nakita ng Panginoon na mali, masama doon sa church, ay yung doctrine of the Nicolaitans. Look at in verse 15. So hast thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which I hate. Ito pong Nicolaitans, nabanggit na ito sa Ephesus church. Kaya lang, deeds pa lang, deeds. Tingnan natin in chapter 2. Balikan natin in verse verse number 6. Ayan. But this thou hast, that thou hatest the deeds. Deeds pa lang. Practice of the Nicolaitans, which I also hate. Yung nasabi natin mga kapatid, what Christ hates, we must also hate. Okay? Para magkasundo tayo, para makasundo natin ang Panginoon, hindi siya magalit sa atin, paboran niya tayo, ano man ang kasuklaman ng Panginoon, kasuklaman din natin. At ano man ang iniibig ng Panginoon, ibigin din po natin. Makakasundo tayo ng Panginoon. Pero kung yung iibigin natin, yung kinasusuklaman ng Panginoon, ay lago tayo. Hindi natin makakasundo ang Panginoon. Hindi niya tayo papaboran. So dito, deeds pa lang. Pagdating sa Pergamos, yung deeds na yan, doktrina na. Itinuturo na sa simbahan. Kita nyo? Deeds pa lang ha, ginagawa pa lang, abomination na yan sa Panginoon. Lalo pa kaya kung itinuturo na. Ginawa ng doktrina. Yan. Now, sino itong mga Nicolaitanes? Ang mga Nicolaitanes, sila po yung mga tagasunod ni Nicolas or Nicolaus. Sino naman itong si Nicolas o Nicolaus? Maaring kaanib ng iglesia, hindi na sinabi kasi, wala nang information pa patungkol sa kanya kaya hindi natin alam background niya Pero definitely yan, we are sure na kaanib siya ng iglesia, pero isa siyang heretic sa iglesia. Nagtuturo siya ng mali. Na hindi tinuro ng kanilang pastor. At hindi tinuro ng karamihan sa mga namumuno doon.
Yan. Pero siya nagtuturo, baka ginagapang niya mga miyembro. Yung salitang Nikolaos, galing niya sa dalawang Greek word na Nikos and Laos. Nikos means victory. And Laos means people. So put them together, it means conquering the people or destroying the people. Yan. May nagtuturo na itong taong itong nagtuturo, gusto niyang kontrolin, gusto niyang sakupin, gusto niyang pamahalaanan, diktahan, pangunahan yung mga tao. At siya yung masusunod. Yan. Ang tawag dyan ni Peter ay lording over God's flock. Basahin natin yon sa 2 Peter. O 1 Peter. 1 Peter. 1 Peter chapter 5. Itong qualification ng shepherd. At mayroon pong positive, may negative. Tingnan natin sa verse 2. Feed the flock of God, which is among you. At ano if we feed? Knowledge and understanding. Ano if we feed? Word of God. Sound doctrine. Truth ang if we feed sa flock of God. Taking the oversight of it, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre. Ano yung filthy lucre? Money. Not for material gain. Not for any financial reason. Kaya nga hindi dapat mukhang pera, hindi upahan. Not for filthy lucre, but of a ready mind. Verse 3, neither as being lords over God's heritage. Tagalog. Ano sa Tagalog? Nagpapanginoon. Siya yung Panginoon. Yung pastor ang Panginoon. Ng kawan ng Panginoon. May alam kayong ganyan? Dito sa iglesyang ito, hindi ako ang Panginoon ninyo, ha? Hindi po ako nasusunod ho dito. Yung may-ari po ng iglesyang ito, hindi po ako, ha? Nakakaintindihan tayo. Hindi po ako ang inyong Panginoon. Pastor lang po ako dito. Tagapangalaga, shepherd. Kaya paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, hindi po akin ang church na ito. Hindi ko po church ito, ha? Bagamat dito kami nakatira. Kaysa naman umupa pa tayo, isang upahan na lang. Para hindi dalawa ang gastos. Pero kung bibigyan tayo ng Panginoon ng lugar na sarili mapagtitipunan, mas maganda, di ba? At yun ang aking pinagpe-pray. Bigyan tayo ng Panginoon na sarili nating place of worship. But anyway, ang may-ari nito, Panginoong Hesus, church niya to eh. At hindi ako nasusunod dito, baka kalahon niya mga kapatid ha. Ano ang susunod dito? Panginoong Hesus sa pamagitan ng kanyang salita. At saka yung authority ko bilang pastor, galing sa inyo. Kayo nagbigay sa akin ng authority na kayo'y pastoran ko eh. Kayo po ang tumawag sa akin. Tinawag ako ng Diyos sa pamagitan nyo. Kaya ang authority ko galing sa inyo. Kayo ang may kapamahalan sa akin. Kaya kung gusto nyo akong patalsikin, wala magagawa. Kayo masusunod. Ganun po yun. Sa ibang mga pastor, hindi. Ang nasusunod, pastor. Ang hari, pastor. Ang Panginoon, ang boss, pastor. That is the doctrine of Nicolaitanes. Yeah. Preeminence of the pastor in the church. Preeminence. Gaya ng nabanggit ni Apostle John sa 3 John 1:9. Tingnan po natin. 3 John 1:9. Merong isang miyembro doon na gustong maghari-harian.
Gusto niya ng preeminence. Sino ho yun? Kilalanin natin. Kung anong pangalan niya? 3 John 1:9. 3 John 1:9. Ayan. I wrote unto the church. Sino yung I? Si Apostle John. Sumulat siya sa church. Hindi na binanggit kung saan yan saan church. Pero sumulat si John sa church, but Diotrephes. Ganda ba yung pangalan? Pagka ba ikaw ay nagkaanak, papangalan mo Diotrephes. But Diotrephes, Ipis. But Diotrephes, who loveth to have the preeminence among them, bosing-bosing Gusto niya, kikilalanin din siya. Gusto niya, papansinin siya. Pahalagahan siya. Yan. Receive it as not. Salbahe pala ito, sa maugali. Hindi tinanggap si Apostle John. Siguro, dumalaw si Apostle John sa church na yan, ayun. Binara sila, hinarang sila ni Diotrephes. Ano kailangan niya? Ba't sino ka ba? Ako leader dito. Dada muna kayo sa akin. Parang ganun Ba, naghahanap ng pagpapahalaga. Yun. Nakita ko niyo? Yun yung doctrine ng Nicolaitanes. You see? Seeking preeminence in the church. In AD 313, kung i-relate natin ngayon to sa history ng church, no? Historical interpretation. In AD 313, nagpatawag ng pagpupulong si Constantine, emperor ng Rome, ng mga Christian churches o kaya representatives nila. Marami ang nagpunta, pero hindi lahat At ang nangyari sa pulong na yon, isang alyansa ang nabuo. Ano po yon? Yung pagkakasal ng gobyerno at ng iglesia o simbahan. Kaya ang nangyari, isang hierarchy ang nabuo. Yan. Now, in the organization of the hierarchy, Christ was dethroned as the head of the churches. At si Emperor Constantine ang naluklok bilang head ng church. Bagamat temporary lang during that time. Now, itong hierarchy, ang definite beginning ng isang pagbubuo na sa huli ay nagresulta sa tinatawag na ngayong Roman Catholic Church. Catholic means universal. So, universal church. Roman Universal Church. At yung church na yon ang dapat kilalaning church ng estado. At ang lahat ng hindi susunod sa simbahang yon, ayun, hinuhuli, kinukulong, at kadalas ay pinapatay. So masasabing ang indefinite beginning ay nangyari sa pagtatapos ng 2nd century at simula ng 3rd century nang magsimulang mabuo ang mga bagong idea tungkol sa bishops and preacher church government. Diyan na nagsimula yung pagbibigay halaga sa mga pinuno ng simbahan tulad ng mga papa. Ayan po, sa 5th century, si Leo II, Popery officially established, 5th century. So yun yung mga dapat igalang, na dapat ilagay sa pedestal, na dapat yan ay susundin. Yun po, yung lording over God's flock. Doctrine of Nicolaitanes. Nakita nyo si Pope, kailangan luluhod ka dyan pag nakasalubong mo yan at hahali ka sa singsing niya. Si Pope, mga kardinal, you see, preeminence ang gusto nila. Doctrine of Nicolaitanes po yan, mga kapatid. So, ang ganitong katuruan at practice ay ginaya ng maraming simbahan. Yung mga ministro, mga pastor, o kaya yung mga pinuno ng simbahan,
ang may control sa kanilang mga miyembro. At sila ay nagdi-demand ng honor, high regard, ilagay sa pedestal. Huwag mong lalabanan, huwag mong kakantiin. Kasi pag kinanti mo yung pastor mo o leader mo, may kalalagyan ka. At ginaya ho yan ng mga Baptist pastor. Mula sa Roman Catholic Church, ginaya ng mga Protestante, ginaya naman ng mga pastor at ng mga Baptist pastor at marami pang mga pastor sa iba't ibang mga simbahan. Ang ginagamit nilang verse sa Bible para sila na maging pananggalang nila yan na hindi sila kakantiin ay yung Psalm 105 verse 15. Ito yung ginagamit nila. Psalm 105 verse 15. Ang sabi diyan, touch not mine anointed and do my prophets no harm. Ang mga pastor daw ay anointed ng Diyos, sila ay mga propeta ng Diyos, kaya wag mong sasalingin. Wag mong kakantiin. Wag kakantiin, wag lalabanan, at kung ano-ano pa. Tapos tatakutin ka pa. Kapag nilabanan mo, may kalalagyan ka, manganganib ka, mga ganon. Wala naman sa Biblia yung ganon. Psalm 105 verse 15. Out of context, yung mine anointed and prophets, ang tinutukoy dyan, patriarka. Basahin nyo konteksto. Talatang 12, pababa. Ang tinutukoy si Abraham, si Isaac at si Jacob. Sila yung mga anointed ng Diyos. Sila yung mga prophets ng Panginoon. At talaga ipinagtanggol sila ng Panginoon. Sino mang kumanti sa kanila. Hindi ho yung tumutukoy sa mga pastor. Pero ginagamit ho yan para takot yung mga miyembro. Para i-brainwash ang mga miyembro. Huwag nyo ako lalabanan, pastor nyo ako, pag nilabanan nyo ako, may kalalagyan kayo, lagot kayo sa Diyos. Ganun. Parang kala mo may kapangyarihan eh. Gusto maging propeta rin eh. Gusto maging apostol. Na may power. Mga ganyan mga pastor. Nicolaitanis po yan. Naintindihan niyo? Itinuturo na sa simbahan. May kilala akong pastor, Bible Baptist pa. Sikat na sikat po yun. Maraming member po yun. Mayamang pastor po yun. Umimbento siya at ginawa niya ng doktrina yan sa simbahan nila. At ginaya ho yan ng ilang mga pastor. Munti ko na rin gayahin eh. Umimbento siya ng katuruan. Ganito, based dyan sa verse na yan. Rule number 1, the pastor is always right. Payag kayo? Rule number 1, turo niya yun. Tinuro niya yun, simbahan niya. At maraming mga pastor, kumopya niyan. Preeminence in the church. Rule number 1, the pastor is always right. Rule number 2, if the pastor is wrong, go back to rule number 1. Payag kayo? Ano ibig sabihin nun? Mali na yung pastor, tama pa rin. Tanong, saan sa Bible yan? Tinuro ba ni Jesus Christ yan? Doktrina ba ng Panginoong Hesus yan? Na pagkamali ka na, tama ka pa rin? Tinuro ba ni Apostle Paul yan? Ni Peter? Ni John? Saan? Saan galing yan? Hindi doktrina ng tao, Nicolaitanis. Kasi, mali na eh. Tama pa rin. Aba, pambihira yan. Tapos sasabihin, mangangaral ng katotohanan. Pag mali, mali. Hindi pwede mali, tama. At kung tama ka, huwag kang aamin na mali ka. Tama yan eh. Manindigan ka. Paglaban mo, tama yun eh. O, tulad yan. Natakot na naman tayo. Ayan na. Dilubyo na, mga kapatid. Magtago na tayo. Bira. Nakakatakot naman yung babalang yan. Warning na yan. Pero okay naman yan para abisuhan ng mga tao. Yan. Ang mas lalo matakot tayo, itong mga maling turo. Ipapahamak tayo niyan eh. Biro mo yung mga miyembro susunod sa ganung pastor? Mga bulag yun pagka ganun. Mali na pastor nyo, susunod pa rin kayo? Mali na pastor ninyo sa inyo, tama pa rin yan? Ay,
Sa totoong simbahan ng Panginoon, hindi ubra ho yan. Kita nyo? Pag ang simbahan ng Panginoon nasa truth, hindi ubra yan. Patatalsikin niyang ganyan, pastor. Wala kayo sa tama ho, pastor. Wala kayo sa katotohanan. Umalis na lang ho kayo. Hindi ko kami papayag dyan sa turo niyong yan. Mali na kayo, tama pa rin kayo. Susunod pa rin kami sa inyo. Kahit kayo mali. Bulag ano? Mga bulag na mga miyembro. Pag ang leader bulag, tapos ang kanyang nililid ay mga bulag, pare-pareha silang mahuhulog sa hukay. Yan ang sabi ng Panginoon. Both shall fall into the ditch. Hindi tama ho yan. Yan po mga iglesia na gumagaya sa ganyan, ginagaya po nilang ina ng mga patotot. Kaya yung church na ito nasa seat of Satan Noong panahon ng seat of Satan, Roman Empire. Sa ating panahon ng seat of Satan ay Roman Catholic Church. At tawag ng Bible dyan ay Mother of Harlots. Na binaboy niya ang buong mundo ng kanyang mga karumal-dumal na mga paniniwala at practices. Tulad ng idolatry, Mariolatry, transubstantiation, infant communion, infant baptism, celibacy, mga inquisition. Yan ang mga turo ng Roman Catholic Church. Kinurap niya ang buong mundo ng kanyang mga bulaang mga aral at marami sa mga taong naligaw. Ina ng mga patutot. Ang nakakalungkot, ina na nga yan ng mga patutot. Maraming kumopya. Now, kung ina yan, may mga anak yan. Yan, yung mga gumagaya sa kanya, yan ang mga anak. Kaya ang church ng Panginoon hindi dapat makipag-compromise. Lalayo tayo dyan. At yan nga ang sabi ng Panginoon, kung ikaw'y kabilang sa bayan ng Diyos, lalayo ka dyan. Come out from them, my people. Come out from her pala. Revelation chapter 18. Revelation chapter 18. Kasi judge ng Panginoon yan yung Roman Catholic Church, susunugin yan ng Panginoon for one day. Yan yung Babylon, the great mother of harlots, chapter 17. Look at in verse 4 of chapter 18. And I heard another voice from heaven saying, come out of her. Sino her? Yung mother of harlots, Babylon the great, mother of harlots and abominations of the earth. Inabominate niya ang earth ng kanyang mga karumal-dumal na mga katuruan at practices at immorality. Come out of her, my people, that you be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. Damay ka. Pag hindi ka lumabas dyan, paparusahan ho ng Diyos yan. At lahat ng mga nakipatutot ho dyan, nakipag-fornicate, spiritual fornication, mga simbahan. Kaya yung mga simbahan na gumagaya dyan sa ina ng mga patutot, tulad ng mga nagtuturo na superiority ng pastor sa church, lordship over God's flock, yung pagpapayaman ng simbahan, wala nang inatupag kundi paganday ng paganday, palaki ng church building, inuubos ang pera ng simbahan, milyon-milyon, sa pagpapaganda, sa pagpapalaki ng simbahan, ng katedral, gusto katedral Tapos nakikipag-compromise sa mga turo, sa mga aral. Ayan. Ina-adapt nila. Na nabanggit naman natin last Sunday. Tulad niya, mga Pasko, Valentine's Day, Halloween, All Saints Day, Easter Sunday. Puro pang-Katoliko po yan Tulad niya, yung Pasko, nabanggit na natin, malapit na Alam ko sa inyo, hanggang ngayon, hindi pa maiwa-iwanan yan Hirap iwanan
Anino ho ng Katolisismo ho yan, mga kapatid. Pagan practice talaga ho yan. Walang anino ng kakristyanuhan ho dyan, wala. Yung pastor na gusto ko sana maka-fellowship, eh di nung siner ko yan tungkol sa Pasko, sabi niya, ako naman ho, pastor, hindi naman talaga ako naniniwala na December 25 pinanganak Jesus Christ. Kaya lang, sinasamantala ko po ang panahon o okasyon para maituro si Jesus Christ. What? Gagamitin mo pa ang paganism para ituro si Jesus Christ? That's compromise. Tayo naman, sinasamantala natin ang okasyon para ituro natin that Christmas is pagan. At walang kinalaman ho dyan si Jesus Christ. Wala. So bakit mo gagamitin ang paganism para ituro mo si Jesus Christ? Wala namang kinalaman si Jesus Christ sa pagan practice na yan. Ang dapat ituro mo yung totoo, yung katotohanan na yan ay Roman tradition, Roman Catholic tradition. Bailamism po yan, Nicolaitanes. Compromise. Corrupt doctrines will corrupt practices tulad ng pagsamba, pag-honor sa Diyos, and eventually it will lead to corrupt manner of life. Mother of abomination and harlotries. So anong command ng Panginoon? Tingnan na po natin. Konting oras pa. Tapusin ko na to. Tapusin na natin, mga kapatid. Ayoko na mag-part 3 pa dito. Revelation chapter 2. Anong utos ng Panginoon sa church na ito? Ang sabi ng Panginoon sa verse 16 sa church na ito, repent. Repent! Bagamat hindi talaga ang buong church ang may kasalanan, kasi ang sabi sa verse 14, mayroon ka dyan, ilan na nangahawak sa aral ni Balaam. Ibig sabihin, may ilang mga miyembro na palihim na humahawak sa aral ni Balaam. Palihim. Eh nakita ng Panginoon. Alam mo naman sa Panginoon, wala kang maitatago dyan sa Kanya So may mga miyembro na may ibang doktrina na pinaniniwalaan, iba sa doktrina pinaniniwalaan ng simbahan, na hindi doktrina ng iglesia. Kita niya. So, hindi yung buong church, may ilan sa mga membro. Kaya nga mag-iingat po tayo sa mga leader ng ibang mga simbahan na nagtuturo na maling doktrina Baka ma-adapt yan mga heresies. Bagamat hindi ang buong church ang may kasalanan, pero damay sila. Pinagre-repent sila ng Panginoon. Why? Because the entire church was to be blamed for tolerating, for permitting such to go on. Ano nakita natin? Hindi po dapat tinotolerate ng church ang mga kamalian Lalo na pagdating sa doctrines at practices. Hindi po dapat compromiser ang church. Otherwise, kung hindi ho mga kapatid, madadamay ang buong church sa judgment ng Diyos. Tandaan niyo po, ang Panginoon nag-aalis ng candlestick. Binantaan niya ng Ephesus Church na pag hindi sila nagrepent, tatanggalin ko ang inyong candlestick. Yung candlestick symbolizes church. Bubunutin niya yung church. Aalisin niya. Tatanggalan niya na ng authority. Hindi na siya kikilalanin na simbahan ng Panginoon. Dahil hindi niya na makakasundo ang Panginoon. Hindi yung makakatiis ang Panginoon. Chaste virgin ang church niya Ayaw niya ng prostitute na simbahan. Hindi yan pakakasalan ng Panginoon. Ang Panginoon, ikakasal sa kanyang church Kaya dapat yung pakakasalan ng Panginoon, chaste virgin, hindi prostitute. Nakipag-prostitute sa mga maling aral, pamumuhay, at practices. Hindi yan kikilalanin ng Panginoon. Dapat ang church mahigpit pagdating sa mga katuruan. Repentance is the duty of saints as well as sinners.
It is a gospel duty. Have you repented of your sins? Have you turned away from your sins? Ang mga kasalanan mo ba karumal-dumal sa iyo, gaya ng tingin ng Panginoon? You should. Repent of your sins bago ka makakabalik sa Diyos. You cannot go back to God without repenting of your sin, without admitting of all your sins, of all your unrighteousness, of all your sins. That is God's requirement. Repent. And secondly, it is the duty of churches as well as particular persons. Those who sin together should repent together. Verse 16. Sabi ng Panginoon, Christ said, chapter 2, verse 16, repent or else I will come unto thee quickly. So meron pong kabayaran, penalty, there is a cost. I will come unto thee quickly and will fight kanino? Against them with the sword of my mouth. Sino yung them? Against those heretical church members. They will be punished, they will be judged. With what? With the sword of judgment. So hindi ko alam sa inyo mga kapatid. Hindi ko alam ilan ho dito ang may practice ng Balaamism, may practice ng Nicolaitan-tanism, compromise. Kayong bahala. Baka may against ang Panginoon sa atin ho dito. Ang binabalaan dito ng Panginoon, binabantaan niya yung mga miyembro. Hindi naman lahat eh. May ilan sa mga miyembro. Kaya kung may ilan dito sa mga miyembro na nakiki-fornicate, nakikipag-compromise sa mother of harlots, warning po ito ng Panginoon. Warning ng Panginoon. Now, ito yung comfort. Lastly, the comfort of Christ in verse 17. Ito ang kanyang pang-comfort naman. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. So, makinig tayo. Alam niyo, naging problema ng mga Israel noon, hindi na sila nakinig sa Diyos. Hindi na sila nakinig sa tinig ng Panginoon. They did not obey the voice of the Lord. Kaya ang ginawa ng Panginoon, pinarusahan niya ang mga Hudyo, ang Israel. Ikinalat sila. Diaspora. Wala na eh. May tenga sila pero hindi na sila nakakarinig. Kaya mga Hudyo ngayon, hanggang ngayon, nasa pangangalat pa eh. At yan din ang pwedeng gawin ng Diyos sa mga simbahan na hindi makikinig sa tinig ng banal na Espiritu. Ang Holy Spirit, siya pong tagapag-alaga ng iglesia o mga iglesia. Siya ang naging kapalit ni Jesus Christ nung siya umakyat sa langit. Kaya siya yung namamahala, siya yung nag-observe, siya yung nag-guide, nag-lead, nagtuturo. Kaya pag ang simbahan, hindi na nakikinig sa banal na Espiritu, lagot. Kaya makinig tayo. To him, may promise sa mga makikinig. Susunod. To him that overcometh. So, ang church dapat overcomer. Ano i-overcome? False doctrines, false practices, yung temptation na makipag-compromise, i-overcome yan. Ano ang reward? Pansin niyo yung threefold promise to the overcomer. First, the hidden manna. Now, sino yung manna? Alam naman natin sa Old Testament, yung manna no, na pinakain ng Panginoon sa Israel, pagdating sa New Testament, si Jesus Christ yun eh. The manna in the wilderness was a type of Christ. He is the true spiritual food para sa ating mga kaluluwa. Kaya yung mga tapat sa salita ng Panginoon dito sa lupa, pagdating dyan no, sa kabilang buhay, ayan ang kanilang magiging reward. The hidden manna. Then secondly, a white stone. Ano yung puting bato na yan? Wala nang sinabi dito kung ano yung description yan o ano may characteristic. Ang white stone kasi, a token of acquittal and victory yan eh. At dyan sa white stone na yan,
may nakasulat na new name written, which no man knoweth, except he that receiveth it. Secret, ano? Then pangatlo yung new name. Na ang makakaalam lang yan sa new name ay yung nakatanggap o receiver. It can be a name of honor and happiness. Maybe a promotion and a glory para doon sa mga katanggap. Reward. Maaring pagdating sa millennial kingdom, gawin siyang leader ng Panginoon. Governor. Pamamalaanin siya. Katulad ng sinabi niya doon sa parable of the talents, yung mga tapat na servants, di ba? Binigyan niya ng 5 talent, 2 talent, tapos tinrade nila yon, nagpagal sila, naglingkod. Kaya tumubo, yung 5, nabigyan ng 5, tumubo ng 5, yung 2 nabigyan ng 2, tumubo ng 2. At sabi ng Panginoon, thou good and faithful servant, naging tapat ka, nagpakatapat ka sa kakaunti, pamamalaanin kita sa marami. Enter now into the joy of thy Lord. Yun ang reward. So itong reward na ito mga kapatid, lalanding po yan sa millennial reign ni Christ. Future. Pag itinayo na ng Panginoon yung kingdom niya dito sa lupa. Yan ang reward. Gusto niyo yung ganyang bagong pangalan? Nicola, makakalam yan. Be an overcomer. So sa atin hong pagtatapos, nakita natin mga kapatid na ang salita ng Diyos, ang Biblia, dapat na pamantayan at panuntunan ng lahat ng ating paniniwala, practices, at pamumuhay. The Bible, God's Word. This is our authority. At nakita din natin ang Panginoong Hesus ay napakamitikuloso pagdating sa katuruan at gawain ng kanyang iglesia. Nakikita niya at napapansin po niya ang lahat Pagdating sa doktrina, mahigpit ang Panginoon. Pinupunan niya ang mga maling katuruan. Prangka po siya Hindi siya pwedeng manahimik pag mali-mali. Papansinin at pupunahin niya yan. See? Kung ginagawa natin ito sa ibang mga iglesia, tayo ba'y nagiging mapunahin? Tayo ba nagiging judgmental? Ang Panginoon nga, ginagawa niya. Pangatlo, hindi po kukonsintihin ng Panginoon ang anumang maling katuruan, gawi, pamumuhay, compromise na nangyayari sa loob ng iglesia. Hindi po. Hindi po maaaring sumang-ayon ang Panginoon. Hindi siya pwedeng sasanga. Hindi niya pagbibigyan, hindi. At sa mga hindi sumusunod, ang Panginoon ay nagbabanta ng kaparusahan pag hindi nagrepent. At nakita din natin mga kapatid, ang ilan sa mga miyembro ang gumagawa ng compromise. Hindi ang buong iglesia. May ilan sa mga miyembro ang gumagawa. Kaya po, mag-iingat po ang bawat kaanib ng iglesia. Otherwise, ito po ang banta ng Panginoon. I will come unto you quickly and will fight against them. I will fight against them with the sword of my mouth. Tandaan po natin yan mga kapatid. Pakinggan natin ang mensahe ng Panginoon sa atin bilang church. May God bless the message in our hearts. Tayo po'y dudulog sa Panginoon sa panalangin. Hindi pa ho tapos ang bagyo mga kapatid. Darating po yan mamayang gabi or mamayang madaling araw. Manalangin po tayo. May mga kapatiran po tayo sa norte na dadaanan po ng bagyo. Ipanalangin po natin sila. O tayo rin po, baka maapektuhan din. Malakas-lakas din po. Baka tayo signal number 3. Malakas-lakas din yun, o 4. Ganyan, no? Kasi kung signal number 5 yan, parang Yolanda na buong mundo ho, nakabantay sa atin. Nakatutok dyan sa bagyong yang si Ewan. Uwan. Sounds like Tayo po'y lumuhod at manalangin po. Mga ilang minuto po.
Tayo po'y manalangin.
Tayo po'y magtapos sa panalangin. Dakilang Diyos, purihin kayo. Salamat sa iyong mga salita na paalala sa aming lahat. Panalangin namin na ang iglesyang ito, panatilihin niyo pong dalisay, puro, at gawin yung karapat-dapat na babaeng kasintahan ng Panginoong Sus na kukunin niya pagbalik niya balang araw. Naway panatili niyo kaming malinis sa aral, sa pamumuhay, sa asal, sa mga ugali. Susunod kami sa iyong mga utos. Hindi namin babaliwalain ang iyong salita, ang iyong tinig. Pakikinggan namin at gagawin namin. Preserve niyo po kami sa purity ng doctrines at morals. Tulungan niyo po kami na maging masunurin, tapat, na naglilingkod, may pagtitiis, may katyagaan, hanggang sa dumating ang aming Panginoong Sus. Tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos. Pinagpe-pray po namin ang kalalagayan ng aming mga kapatiran na dadaanan ng bagyo. Mahabag kayo sa kanila, ingatan niyo po sila. Maging kami rin po, Panginoon, na maapektuhan din kung sakali na lumakas pa ang bagyo. Dalangin po namin ang preservation nyo sa amin. Kayo po ang aming Diyos. At wala kaming dapat na ikabahala at ikatakot. Dalangin po namin, pati na rin ang aming mga kababayan na dadaanan ng malakas na bagyo. Tatawid ang bagyo sa kalupaan. Naway panalangin sana namin, kumari sana o Diyos, zero casualty. Ingatan nyo po ang aming mga kababayan. At sana'y kung talagang hindi na makakaiwas ang bagyo na dadaan sa aming bansa, magsilbing aral po ito sa lahat ng mga Pilipino. Naniniwala kami, O Diyos, na sa pamagitan ng judgment po ninyo makikilala ka ng mga tao. Na kayong Diyos na makatarungan, Diyos na banal, Diyos na matuwid. At kayo po ay nagagalit sa anumang uri ng kasalanan, kalikuan, kasamaan. At pinarurusahan ninyo mga hindi tumatalima sa inyo. Alam po namin, Panginoon, na kayo Diyos na soberano, sa pamagitan ng bagyong ito ay meron kayong layunin. Ang aming pong dalangin, mangyari kung ano po ang iyong kalooban. Kayong nakakalam ng lahat, kayo Diyos na matuwid at hindi gumagawa ng anumang kalikuan at kamalian. Kung kinakailangan na ang bansang ito'y hatulan po ninyo, gawin po ninyo, Diyos. Ayon sa matalino ho ninyong kapasyahan, ayon sa inyong katwiran, kabanalan. At magsilbi nawang leksyon po ito sa lahat ng aming mga kababayan. At sa bandang uli, kayo pa rin ang mag-glorify, kayo pong itataas, kayo ang maluluwalhati. Sa inyo kami nagtitiwala at nananalig sa judgment po ninyo at sa inyo pong layunin. At wala kaming karapatan na questionin ang inyong mga ginagawa. Tama at matuwid ang lahat ng inyong ginagawa. Ang hinihiling lang namin, O Diyos, awa po ninyo sa amin. Ingatan niyo po kami, gabayan, ihadya sa anumang disgrasya at kapahamakan. Patuloy kami bigyan ng malakas at malusog na pangangatawan. Sa mga kamay niyo po, hinahabilin namin ang aming mga sarili at buhay. Mahabag kayo lagi sa amin, aming Diyos. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon tagapagligtas na si Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang tanghali sa inyong lahat. Tapos na ating banal na pagtitipon. Ingatan tayo at pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Salamat po.